We're talking to Senior House Deputy Leader, Congressman Egay Erice. Good afternoon, Congressman. Good afternoon, Kong. Hi, good afternoon. Good Hi. afternoon, Regina, Ed, Afternoon and and my favorite Ronald Congressman. Llama. Bakit siya yung favorite? Actually, hindi ko alam kung positive yung pagkakasabi o negative. Parang may hint. Hindi, Parang may hint of sarcasm. Yan. Sarcastic yata tayo, sarcastic. hindi. Paborito ko talaga yan. Ganun ba? Favorite ka talaga. Paborito niyang kadebate. Oh, sir, I guess you might as well say it's dead in the water na as far as yung impeachment against against BBM is concerned. And also, in effect, the one-year bar starts today. Pero Kong, were Yes, you yes. expecting otherwise na iba yung resulta? No. No, kasi it's a number game. Pero akala ko, Yeah. numbers game yan. Pero ang akala ko makakalusot sa substance kasi doon sa aming rules, talaga namang may substance. Hindi pa naman dapat i-appreciate yung evidence. So, tingin ko, nagkamali yung committee pagdating doon sa determination of substance. Dahil definite naman yung definite naman yung rules pagdating sa determination of substance. Ano yung argument na majority against the sufficiency in substance? Ano yung main argument nila during the deliberations? Hindi ko maunawaan kasi ang lagi nilang ginigi, walang personal knowledge, lahat naman yun, walang personal knowledge. Pagka gano'n ang giniit nila, hindi lahat ng mga impeachment, karamihan naman dyan, walang personal knowledge. Tapos sabi nila, yung walang ebidensya, wala pa nga doon sa ebidensya. Kailangan maipakita muna na yung mga allegations, prima facie lang naman dapat yung determination. Mga allegations will lead to certain violations of provisions of Constitution within the yung mga reason for impeachment. Like para sa akin kasi maliwanag yung betrayal of public trust. Hello? Pero Congressman, alam naman natin, kahit pumasa yan sa sufficiency in substance, it's still a numbers game. It's a political process. At lahat naman talaga, halos lahat umaasa na walang mangyayari. At least yung impeachment kay Presidente, hindi ba? Pero mahalaga din bigyan ng pagkakataon si Pangulo para masagot niya yung mga allegations. Kasi hindi naman ito pag-uusig lang, kundi due process. Hindi naman ito ay hindi lang para sa nagrereklamo, para din sa Pangulo. Kasi magiging laging issue sa kanya itong mga bagay na ito na hindi niya sinasagot. Diba? Kung sinagot niya dito sa proseso, kung nasagot niya ng maayos, wala nang problema. At siyempre, pinaka-importante dito na liwanagan ng mga Pilipino dahil karapatan naman nilang malaman kung sila ay pinabayaan o pinagnakawan. I mean, So ano na susunod ngayon? You can now focus on the impeachment naman ni Vice President. No? Ano naman yung susunod na aasahan namin doon? Tapos, magkaroon ng committee report. After that, Yes. dadalhin nila sa plenary. Kung hindi makakuha ng one-third, kung hindi makakuha ng one-third, saka lang mamamatay yung impeachment. So it's not yet it's not yet dead pala. Kaya ano It pa will rin? still be up for a vote. Numbers game. Numbers game. Naghihingalo. I thought kasi... Pero, understandably, siyempre, alam mo, sa tingin ko, pagka naman nadala sa plenaryo, siyempre, numbers game na yan. At wala naman gagawa, kundi sundin kung ano yung decision. this is for the VP, Yeah, VP Yung yan. kay VP, Sinasabi ko kay wala pa Ed. naman. Sinasabi Wala pa ko kami, kay Ed. hindi pa na. This is not for the President. Okay. Oo. Pero I was gonna say, Congressman Erice, I mean, as early as last week, you already felt that it wasn't gonna progress, Diba? Yung impeachment against the President. You already felt the numbers weren't there. Yeah. Yeah, alam ko naman na walang numbers. Kaya lang, akala ko, dahil sa rules namin, maliwanag naman yung parameters in the appreciation of sufficiency in substance.
Kaya lang, hindi na nila binigyan pagkakataon na magsumite ng mga sort of statement, yung complainants, magharap ng mga ebidensya, patunayan yung mga aligasyon nila. So yun yung walang, actually, pwede nga, sa tingin ko, ano pa rin to may grave abuse of discretion pa rin. Pwede pa rin nga questionin to sa Korte Suprema. Di ba? Yung decision na mo, palagay ko para matapos na lang yung dalawa. Kayaan na natin. Anong fearless forecast mo, Kong, sa Justice Committee tungkol doon sa impeachment ni Vice President Sara? Tingin mo ay katulad doon kay PBBM, mamamatay sa Justice Committee, or tingin mo papasa? Fearless forecast lang. Ang tingin ko, mga pag-uusapan na matagal. Palagay ko, bibigyan nila i-declare nila na may sufficiency in form and substance. So pagdating yung substance, makikinig. Yung mga allegations, kung tapos ebidensya, tapos tatagal. O parang magta-trial dito si Vice President Sara, ilabas yung mga allegations, ilalabas yung mga paratak sa kanya. So Pero hindi ko alam tingin mo Kong ay papasa sa Justice Committee? Baka hindi. Hindi, sa Justice Committee baka pumasa. Pero pagdating sa plenary, baka hindi na makakuha ng 106? 130. Oo. Tingin ko gagawin ito para pakinap si Vice President Sara at pagka depende siguro kung talagang humina ng humina, baka alusot para makapag-trial sa Senado. Kasi tingin ko, tinitingnan din ng mga politiko, tinitingnan namin, papasa ba ito sa Senado? Kasi kung hindi papasa, sa 2028 election, may epekto ito bawat tatakbong kongresista. Baka, Kong, baka may makipagpustahan sa'yo dyan. Na, Kung papasa sa hindi plenary. naman ako nakikipagpustahan. Hindi naman ako nakikipagpustahan. Pero Congressman, kung malakas ang ebidensya. Depende yan sa resulta depende yan sa resulta nung hearing. Nung hearing sa Justice Committee, kung magkaroon ng mga matitibay na ebidensya, Sigurado ko ba, Kong, na depende yan dun sa ebidensya at saka sa discussion sa Justice Committee, or depende yan sa political decisions ng mga congressmen? Hindi. Kasi siyempre, tingin ko nga patatagalin hindi natin alam kung saan mapupunta yung public opinion After 2 months, halimbawa, 1 month, 2 months, hindi natin alam kung saan pupunta yung public opinion. At yung public opinion will determine yung magiging mga desisyon ng mga kinatawan. Palagay. Why does public opinion, Kong, Sa public opinion, why does public opinion matter here? I mean, you just have to, number one, judge it based on the merits. the substance of it, and then pagdating sa trial, then judge it based on the evidence at hand, right? Why does public opinion play a part in this? Yun nga yung tanong ko yes. Political calculation. Siyempre, Mga politiko yan They are politicians. Siyempre. So you're saying, Basta Congressman, ako kung matindi naman- yung... Kung matindi yung personally, ebidensya, pwede. pwede. Or it can go both ways, sir. Kasi, for example, if VP Sara Duterte's numbers are really high by the time they take it to a vote, is that what you mean? It also depends on the public opinion? That would sway. Well, kasi kung malakas yung ebidensya, I think yung public go against VP Sara. Pero kung malaking bahagi ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara are basically the same articles of impeachment last year. At karamihan sa mga congressman ngayon are the same congressmen last year. Yeah, 250 So, votes last year. mahirap naman mag-invoke sila ng evidence dahil ito na yung evidence last time Baka nagka-epiphany. Although to be fair, hindi pa natin nakikita. Pero alam mo, yan ang dipan nila. Kasi during the decision sa committee, may mga sinabi na
na mga para to justify the lack of substance, di ba? Yung insufficiency in substance. So may sinabi sila. So dapat hindi sila maging double standard. Kung ano yung standard nila kay Presidente, dapat din yung maging standard nila kay Vice President. Pero sabi nyo rin, Kong, kasi, sabi nyo rin na in your previous interviews, na incentivize yung mga congressmen last year para bumoto ng yes sa impeachment. Ngayon ba, tingin mo ay may pang-incentivize? Hindi bukod dun sa incentive. Noon kasi malayo pa yung presidential election. Malayo pa. Posta kita naman natin na talagang elections ay nabigyan ng malalaki allocation mga congressman, nabigyan ng maraming ayuda at hindi pa nila iniisip 2020. Pero ngayon, iniisip na yan. Yun ang kaibahan. Pero hindi ba mas importante, Congressman, na kung meron kang opisyal na headed for the presidency, na mas importante nga ngayon na maipakita sa mga tao yung fitness for the presidency. Di ba? Pero mas Di ba mahalaga naiisip din yun? mas mahalaga na dapat nga nasuri mismong namumuno. Kaya Kasi halos tatlong taon pa siya ng bayan. Oo nga. Kaya nga. So, Kong, ang Kaya kung talagang pinakamahalaga, unfit, merong ebidensya ng unfitness. What's good for di ba? Dapat parehas lang. Dapat titingnan din mabuti pero sa Kong, Pangulo at tiningnan din mabuti sa pangalawang Pangulo. pero Kong, ang sinasabi nyo, ang pinakamahalaga rito is not the evidence. It's about the political calculation of the congressmen kung nasaan ang kanilang political future. Hindi. Importante rin yung ebidensya. Yung political calculations, magdidepende rin kung paano haharapin ni Vice President Sara yung mga accusations sa kanya. Sabi ko nga, kung mapapatunayan, malakas ang ebidensya, sa tingin ko, babaliktad yung public opinion. Yan yun. Pero, At pag bumaliktad ng public opinion, di syempre pa rin yung opinion ng mga... pero Kong, yung pagharap sa ebidensya, sa Senado pa yun eh. Hindi pa yun sa impeachment Hindi. eh. Palagay ko, ang gagawin dito ay Yun yung rules, meron na eh. i-determine yung Oo. yung pagkatapos na determine yung sufficiency ng substance ay makapagdinig para patunayan. Pero kung parang preliminary investigation para bang po itong impeachment sa Yes. Kongreso basically the PI. full-blown trial Yun ang only gagawin. occurs in the Yun ang Senate. gagawin. Palagay ko, yun ang gagawin dito. Magkakaroon matagal na trial dito. Mas matagal. Siguro magpapatawag ba ng mga witnesses. Pagkatapos, saka palang magdidepende ngayon kung dadalhin pa sa Senado o hindi. How does the Supreme Court's decision last week change the calculation as well? And in terms of, especially in terms of how the House will approach the Yeah. possible impeachment? Siyempre, may rules naman kami. Diba? May sarili kaming rules and we can amend our rules provided that it will adhere to the provisions of the Constitution. Kung magkaroon kami ng rule na talagang gusto pa ng mas mahabang hearing para ma-determine, palagay ko wala namang. Kung ano na yung stage ng rules na yan? Meron na bang nagda-draft? Pardon? Meron na ba kayong indication kung ano yung magiging changes sa rules? Wala pa. Hindi na hanggang ngayon. But you're Pero gonna yan be na nga, running parang out of time, ha? magpe-preliminary, na sila. Parang may pre-trial na sila. Yan ang isang pagbabago. Oo, parang pre-trial, parang ganon. Pero dito kasi kay na-dismiss na on the basis of insufficiency of substance. So hindi na pa sa pagdinig. Pero Congressman, yung ibang mga ebidensyang pinipresenta dyan, actually are based on your own congressional investigation kay Vice President Sara noong 2024.
Madali bang talikuran siguro, yan ng mga congressman? Siguro, palagay ko, uulitin nila yon, i-rehearse nila yon. Palagay ko, yun din yun. Ngayon, siguro ang kaibahan, may pagkakataon na may pagkakataon na kapag sumagot si Vice President Sara. So ang fearless forecast nyo kung ay papasa sa Justice Committee pero hindi papasa Yes. sa plenary. Depende nga sa presentation. Hirapan sa plenary. Okay. Okay, we'll leave that there for now. Thank you so much for talking to us again. That was House Senior Deputy Minority Leader, Congressman Egay Arice. Salamat, Kong. Thank you, Congressman. Thank you, sir. Thank you.